Ang sementeryo na may pangalang Campo Cuarto ay itinayo noong panahon ng mga Kastila. Ang aming bayan ay mayaman sa kasaysayan at marami sa mga namayapang ninuno ng aming komunidad ay nahimlay sa naturang sementeryo. Isang Biyernes ng hapon, kasama ang aming kameraman at iba pang gamit, dumating kami sa sementeryo na parang isang karaniwang lugar lamang ito na puno ng mga puntod, statwa at bulaklak. Ngunit habang lumalalim ang gabi, naramdaman namin ang isang kakaibang aura ng paligid. Habang ako'y nag-i-interview sa isang matatanda sa komunidad dumadalaw sa kanilang mga mahal sa buhay, sinabi ng isa sa kanila, si Aling Celia, na may mga oras sa gabi na siya'y nakakaramdam ng hindi ordinaryong presensya. May mga pagkakataong bubulong niya na maririnig ko ang tawanan ng mga bata o ang iyak ng isang ina. Ngunit kapag lilingon ako, wala namang tao. Tinukoy niya ang isang lugar sa sementeryo na tinatawag nilang puog ng mga kaluluwa. Ayon sa mga kwento, ito raw ang puog kung saan nahimlay ang mga bata at kababaihang namatay sa epidemya noong 90s. Habang ang aming kamera ay patuloy sa pagkuha ng footage, napansin kong isa sa aking mga kaibigan ay naging maputi ang mukha. Tumuro siya sa isang madilim na sulok at sa aming pagtingin may aninong pumapainan lang. Tila ba isang babaeng may dalang bata sa kanyang bisig. Mami? Ang kaharian ng mga buhay at mga patay ay tila ba nagtagpo sa sandaling iyon. Hindi namin alam kung ano ang aming nakita, ngunit alam namin na ito'y isang bagay na hindi pangkaraniwan. Sa aming pag-alis, narinig namin ang malamlam na awit. Tila ba isang ina na pinapaantok ang kanyang anak. Hindi namin alam kung ano ito, kung saan ito nagmumula, ngunit tila ba ito'y sumusunod sa amin hanggang sa aming sasakyan. Pag-uwi namin, nagsimulang mag-playback ng footage si Rodel, ang aming cameraman. Sa isang segment, may isang hindi inaasahang eksena. Ang anino ng isang babae ay may bitbit na sanggol. Lumalakad sa likod namin habang kami nag-e-interview. Ang kanilang mga mata, kahit anino lamang ay malalim na kalungkutan ng nararamdaman. Napagdesisyonan namin na ibalik ang footage sa sementeryo kinabukasan bilang respeto at pagkilala sa mga kaluluwa. Bumalik kami sa puok ng kaluluwa at doon ay iniwan ang aming kamera. Sa pag-alis namin, narinig muli namin ang awit, ngunit ito'y mas malinaw na. Parang isang pagpapasalamat. Mula noon, hindi na namin muling dinalaw ang sementeryo para sa aming dokumentaryo. Ngunit ang karanasan na iyon ay naiwan ng isang malalim na marka sa aming mga puso at isipan. Ang aming respeto at pagpapahalaga sa yumaong mga ninuno ay higit pa sa anumang dokumentaryo.